Ay nako, magandang umaga. Nakauwi na ako sa Pinas, sa Laguna. Kapit tayo dito mga kapit. Maaga tayo mag-kismis, chikahan tayo mga katulad. Yun lang. Makauwi na ako. Kapagod din magbiyahe. Kasi nagbisita kami dun sa kuya ko. Kasi 40 days niya na. Bilis ng araw. No? Ay grabe, naloka talaga ako. Kasi ang bilis ng 40 days. Yun. Siyempre, nagtulong-tulong muna ang tao doon sa bahay ng kuya ko. Salamat din ng maraming salamat kasi marami din nagtulong-tulong. Kunyari magluluto kasi magdadasal 40 days. Matalang si kuya ko dati. Pag nauwi dati kami, lagi nakaabang yun, nag-aantay sa amin. Susundo, mag-aantay, maghahatid. Nakakamiss talaga. Kaya may mga time talaga naiwasan na pag-iyak ko lagi. Especially kung nabiyahe ako, papunta sa kanila, kaya biyahe ako pauwi. Naiyak ako minsan. Wala, hindi mo iwasan. Isang panahon. Tapos yung bago mag 40 days, nagpasyal din kami dun sa sementeryo ng kuya ko. Ayun ako. Papasko pa naman at mag-New Year. Kaya, nakakasad. Hindi ko alam kung maging masaya ba talaga sa Pasko at New Year. Kasi wala. Nantayan ko pa na, nag-antay pa naman ako ng yung iinumin namin. Kasi wine lang yun, regalo yun sa akin. Sabi ko sa kuya ko dati, iinumin namin yun pag New Year. Pero malimit naman, gusto niya beer. Ano ko, nakakalungkot. Yun, nalaman ko rin sa isa kong kapatid ko na yung ang papa ko pala ngayon, ano din pala, death, ang tawag doon, kaarawan ba yun? Kasi siguro mga 15 years ang death, ng tatay ko. Kaya mag-aano nga ako ng kandila. Titirik din ako mamaya. Kasi, ng tatay ko. Halos magkasunuran silang dalawa. Nakalungkot. Noon yung namatay yung tatay ko dati. Nananaginip yun. Pero, ang napapalaginipan niya, yung kuya ko. Yung kuya kong namatay ngayon, di ba? Dati, yung tatay ko pa lang yung unang namatay dati. Pumapasok siya lagi sa panaginip ng kuya ko dati. Tapos, siyempre, miss na miss ng kuya ko dati. Makasama din yung papa ko dati. Siya nag-aalaga dun dati. Siya nag-aalaga. May mga time din talaga na nagkakasakit. Hindi naman sakit. Nagkakaaway. Talaga. Katampuhan din yung kuya ko dati tsaka yung papa ko dati. Kasi, na-stroke yung papa ko. Siyempre, once na ang isang tao talaga, pag nagkakasakit, especially mga stroke, siyempre, hindi na makahalaka, hindi na ng ayos. Kuya ko nagbabantay dati. Siyempre, dahil na-stroke na yung tatay ko noon, may pagkatoyo-toyo talaga. Ganun talaga siguro pag may mga nagkakasakit na nagiging toyo yung mga ugali. No? Pero siyempre, siguro, dati, sobrang pagod dati ng kuya ko sa pag-aalaga, pagbubuhat. Pero iniintindi niya na minsan nainis siya. May mga time na umaalis muna siya ng bahay nun sa isang araw lang. Maghapon lang, makapag-relax lang siya, makaano. Tapos pag uwi niya ng bahay, ang tatay ko, wala rin, dead ba din muna yung tatay ko nun. Siyempre, yung tatay ko, nakakaisip din dati na bakit siya nagiging galing siya, nagiging toyoan siya. Kasi dati, mabait talaga yung tatay ko dati. Hindi talaga yung namamalo. Never yung namamalo sa amin noon. Never din yung nagagalit. Kaya lang siyempre, na-stroke nga siya, palagi mainitin ng ulo. Yun na naginip nga yung kuya ko dati na gustong-gusto niya dati sumama sa tatay ko dati. Gustong-gusto niya, inano niya sa tatay namin na sasama na daw siya sa tatay namin kasi pagod na daw siya. Kasi siyempre nagbantay siya sa mga may sakit sila, tatay ko, nanay ko, kasi yung dalawa kong kapatid na lalaki, namatay. Kaya parang napapagod yung kuya Jun ko na sabi niya sa tatay ko noon, yung nanaginip niya na sasama na daw siya. Kasi yun, sa panaginip niya yung tatay ko, sa isang truck, nakasakay yung tatay ko sa truck. Nabiyahe na daw siya, napapaalam siya sa kuya ko. Tapos yung kuya ko gustong sumama. Pero never siyang sinama dati ng tatay ko. Kasi sabi ng tatay ko dati na, hindi ka pa pwedeng sumama sa akin kasi marami ka pang gagawin sa bahay. Kaya hindi ka pa pwedeng sumama, sabi ng papa ko dati. Pero yung kuya ko dati gusto sumama. Kasi siyempre, namimiss niya yung tatay namin.
Yun, sa awa naman ng Diyos, yung dumating yung time na nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng anak. Yun, sa ngayon nga, hindi talaga inasahan na gano'n din. Nagka-stroke din siya. As in talaga sobrang matindi ang pagiging stroke niya. As in, bigay agad. Kumbaga, never na siyang tumagal ng ilang buwan. Never siyang tumagal. Siguro week lang. Yung kuya ko. Yun lang ang inano ng kuya ko. Week lang ang inano niya. Bago siya bumitaw na. Hindi niya nakinaya. Siyempre, para sa kanya, ayaw din niya kasi mapagod yung asawa niya. May asawa siya nun. O para sa kuya ko dati, ayaw niya ng patagalin yung sarili niya kasi pagod din yung asawa niya sa pag-aasikaso, kasi binubuhat pa siya eh. Pagkakain, kailangan nahawakan mo pati kasi hindi niya kaya siyang umupo mag-isa, napupumba siya dahil may wheelchair dati pero kailangan pa rin may tali. Dati sa baywang nakatali yung kuya ko pero hindi kaya nito, nababagsak talaga siya. So dito sa side na to ang tinatali dati sa wheelchair. Kaya yun, dumating siya sa tagtaragan, hindi na talaga kinaya. Pasalamat pa rin siya kasi kahit umalis siya sa mag-iina niya na tumulong siya na pinilit niyang makabuo sila ng bahay na nang maging relax yung pamilya niya. Kahit na hindi tapos na paganda yung bahay, ang mahalaga meron siyang bubong, PCR, na pwedeng tulugan, at least sarili nila yun mag-iina. Malaking tulong din talaga. At least, malis man siya, naging masaya siya. Sa totoo lang, 40 days ng kuya ko, never ko naman nakita magparamdam. Hindi siya nagpaparamdam. Kahit naman daw sa asawa niya, hindi rin nagpaparamdam. Hindi ko alam. Pero yung ano naman siya dati sa kabaong, parang masaya yung mukha niya. Kasi may mga time din talaga na pag nasa kabaong, kung masaya, kumbaga smile, pag ang isang tao nakahiga sa isang kabaong, kung masaya ba siya sa pag wala niya, ayun, pag namatay siya, na kung masaya siya, o malungkot, o galit, may mga ganong reaction, di ba, pag nakahiga sa isang hindi naman sa kasi yung kuya ko nga, masaya siya, parang nakapikit siya sa kabaong na parang masaya siya. Kasi bago rin siya bumitaw, nandun kaming lahat magkakapatid na hindi talaga inasa na talaga bumitaw na siya, nandun din kami magkakapatid. Kaya yung mukha niya talaga sobrang parang masaya. Pero sa totoo lang, gusto ko makita sa panaginip. Pero never pa siyang nagpaparamdam. Gusto ko talaga magparamdam siya. Nakakamiss din talaga. Yun lang, napachika lang ako sa inyo guys. Bibili pala ako kandila kasi tatay ko pala death anniversary niya. Kaya bibili ako ng siguro nasa 15 years na yata yung tatay ko. Namatay yung tatay ko nung talaga nagpaparamdam sa panaginip ko lagi. Kasi nagtatrabaho ako dati. Tatay ko, ginigising ako nun sa panaginip na. Nagluto na ako, kumain. Kasi nagluluto yun lang yung tatay ko dati. Kapag papasok na ako ng trabaho, nagluluto yun ng pagkain. Kasi nung time na isang beses na papasok na ako, sobrang pagod ko. Medyo na-late ako na-late ako maligo, hindi ako nagising kaya sobrang pagod. Gising niya ako sa panaginip na, kumain ka na, papasok ka. Pagising ko yung pala, maliligo na ako, late na ako sa office. Hindi ako nagpaparamdam. Sana nga, dumating sa time na magparamdam siya. Hindi pa siya nakakapasyal. Nakakainis kaya gusto ko makaano siya. Magpakita sa panaginip. Magkachika-chika man lang kami ng konti, di ba? Yun na, napachika lang ako kasi bibilang ko kandila para naman yung sa tatay ko kay anniversary niya. Yun na, napachika na ako dahil wala akong masabi sa inyo. Okay? At least hindi ako umiyak ngayon habang nagchika. Okay? Wala na nga kayo kung makinig kayo sa pagchika ko. Basta ako, napachika ako ng sarili. Yun lang. Okay, bye na.